Okay guys, ngayon nakapag-generate na tayo ng random files, okay? So susunod naman natin na gagawin is kukunin yung mga file extension doon sa current folder. Tapos kukunin din natin yung absolute path. Okay? So bakit ba natin kukunin yung file extension? Kasi yun yung gagamitin natin para makapag-create tayo ng mga folders para sa kanila. Tapos yung absolute path ng file is yun yung gagamitin natin para mas mapadali yung pag-move natin ng files to the new folder. Okay, so unang-una gumawa ako ng list na file extension list. So dyan ilalagay yung mga file extension. So kunwari yung current na folder is meron silang mga files na exe, PDF. So dyan natin ilalagay yon. Tapos yung file path list, yun yung absolute path ng mga files. Okay? So, gumawa ako ng function na name get file path and extension. Ngayon, gumamit ako ng list dir para i-list lahat ng mga files and folders doon sa folder path. Which is yung folder path natin is yung folder na kung saan nandun yung mga files. Okay? So, yung mga list ng files and folders, ilalagay natin sa folder files. Tapos, ipiprint natin. Ngayon, kung i-call natin yung function na yon, so, kung ililitaw niya, is so, yung makikita niya na yung mga files and folder. Kaya kung pupunta tayo dun sa folder na yon, ito siya. So, random folder, tapos may mga random na files. Which is, ito. Kaya kung papalitan natin or ilulup natin yan kapag kairaran natin, so makikita natin sa ating mga file, tapos ating folder. Kaso di ba ang sabi ko, kukunin lang natin yung file extension. Kaso yung merong mga folder, hindi naman sila file. Isa silang folder. Wala silang extension. So, ang gagawin natin is i-check muna natin kung yung isang file or na-iterate is file o hindi. Kapag ka-file siya, syempre, yun yung kukunin natin na kukuha tayo ng extension at ilalagay din natin dun sa absolute path or file path na list. So, gumamit ako ng if condition. Sinabi ko na kapag yung file is file siya at hindi siya folder, syempre, ipiprint niya yung file. Kaya, kung iraran natin to, okay, wala pala siyang ililitaw kasi ang kinakailangan nitong function na to is file is yung absolute path. Okay, so gagawin natin yung absolute path muna. Okay, so ginoin ko lang yung folder path saka yung file. Tapos nilagay ko sa variable na absolute file path. Kaya kung ipiprint natin, so absolute file path na sila kasama yung drive, mga folders hanggang sa file name. Kaya kung i-check natin kung isa bang file yung absolute path na yon, na file path, ipiprint niya yung file. Okay, so kung raran natin yan, so makikita natin puro exe, JPG po, merong mga extension at wala yung random na folder. So, yun siya. So dahil nakukuha na natin yung mga file, na-check na natin if file talaga sila, ngayon kukunin na natin yung extension nila. So maraming ways para kunin yung file extension pero ang ways ko, okay, so ang ginawa ko lang kapag path yun or file yung absolute path, i-split ko lang yung file gamit yung dot. So ihahatiin niya, tatanggalin niya yung dot, tapos ihahatiin niya yung string sa gitna ng dot. So kung mapapansin nyo, natanggal yung dot, tapos pinaghiwalay niya at nilagay niya dun sa list. Ngayon, kung gusto naman natin na kunin yung Excel lang, meron kasi tinatawag na index. So doon sa list na to, merong dalawang element, okay? So first is etong name, tapos yung extension. Ang index is nagsisimula sa 0. So kung itatype natin, so ganito mag-access ng index or ng value ng index. So tatype lang natin yung brace, tapos yung number. So, kung sasabihin natin na 0, sasabihin niya, yung file i-split niya sa gamit yung dot, between dot, tapos kukunin natin yung pinaka first value, which is eto. So, every loop niyan, kukunin niya to. So, kung naran natin, so mapapansin niya, puro name lang yung kinukuha niya. Pero kung papalitan natin to ng 1, okay, so kasi ang kasunod ng 0 is 1 eh. So, i-run ulit natin kung makukuha na niya yung file extension. So, yan ay gagamitin natin. Okay, so nirename ko lang tong file extension tas yung file extension na yon is nilalagay ko sa list na file extension list. Kaya kapag katapos i-call nitong get file path extension and extension, tas ayan, kinol niya. Ngayon, piprint natin kung anong laman ng file extension list.
So, kung makikita niyo, yan, meron na siyang list ng mga files. Kaso kung makikita niyo, doble-doble, ayan, ekse-ekse. Eh, paano kung ano yan, kaya magki-create na tayong folder, bawal naman yung doble-doble, okay? So, merong tricks diyan kapagka gusto niyong, maging unique lang yung laman ng list niyo. So, puwede, okay, dito sa ilagay na lang natin dito sa labas ng ano, ng function. So, file extension list ay ang file extension list is, okay, gagawin muna nating set, okay? So, ang set kasi is puro unique lang yung mga values niya. So, kung meron ka mga duplicate sa values, gagawin lang niyang unique or isa lang. So, ang ipapasa natin is file extension list. Kaya kung ipiprint natin yung file extension list uli, so may laman niya, isa na siyang list. Tapos gawin na lang natin siyang list. Okay, so ipasa uli natin siya sa function na list. Yan. So, kung gagawin natin uli yun, yan. So, yun, unique na siya, wala siyang kapareho. Para mas maayos yung code natin, ilalagay ko siya kapag tapos na niyang mag-loop. Okay, pagkatapos niyang i-append lahat, ilagay lahat ng mga file extension dun sa file extension list, ilalagay niya or babaguhin niya yung data. Tatanggalin niya yung mga duplicate. Kaso kung makikita niyo, hindi yan gagana kasi if meron kang variable sa labas, okay, file extension list, yan na list, okay? Tapos babaguhin mo siya or magse-set ka uli ng value, nakita niyo ito, equal, ng panibagong value doon sa loob ng function, okay, hindi yan magwo-work. Magwo-work yung mag-append, mag-remove, pero kapagka magse-set ka uli ng panibagong values is hindi siya magwo-work. Ang kailangan niya is global. So global, ibig sabihin yan, nire-reference niya na etong babaguhin mo na 'to na file extension list, okay, tumutukoy doon sa outside na variable. So, kung ita-type natin file extension list, ayan, so mapapansin nyo, ayan, pwede na siya. Yun, so niremove ko lang yung print dito, tapos nilagay ko na tong pagduduplicate na to. Ngayon, ipiprint natin to, ang lalabas dyan is same lang. Okay, dahil meron na rin tayong absolute path at kailangan din natin mag-append or mag-add dito sa list na to na file path. So, i-append na natin yung absolute file path doon sa file path list. Tapos, kung gagamitin natin ng loop, okay, so makikita natin, burahin natin to. Tapos, run natin. So, makikita nyo, meron na tayong absolute path. Yan yung gagamitin natin para mas mapadali yung pag-move natin ng folder or file from old path to new path. So, kung meron kayong katanungan, feel free mag-comment. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa next video.